Tama na! Ano to pare? Dragon talaga yan. Isa to sa pinakamabigat kong linggo mga tol. Kakarating lang natin sa isang natatanging lugar sa mundo. May mga dolphin at may mask tayo dito. Nandito tayo ngayon sa LA City, California, malayo sa dagat. Simulan na natin ang challenge kasama ang mga puno ng palma at dumada ang sasakyan. May mga tao kakaiba pero ayos lang. Ngayon ang araw ng plano natin para sa challenge na ito. Ipapadala namin kayo sa lungsod pababa sa dalampasigan dito sa Los Angeles para makita kung makakahuli tayo ng mga kakaibang hayop. Makikilala natin ang mga astig na adventurer na magpapakita sa atin ang kanilang lugar. Naliligaw ako rito sa California City pero alam niyo na, ganito kami. Ang gagawin natin good vibes ito hanggat maaari. Isasama namin kayo sa isa na namang wild na offshore tales dito sa lungsod, baby. Tara na! Sige, ngayon ang plano natin ay kailangan natin pumunta sa baybayin. Iniiwasan ko mabangga ng Tesla o manakawan ng palaboy sa LA. Kailangan natin kumuha ng pagkain at makipagkita sa alamat. Kuya, alam mo ba kung nasaan ang beach mula rito? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Hindi. Sige, hinahanap ko ang dalampasigan. Maglalakad lang ako ng tuloy-tuloy. Baka tumatakbo ito. Sige, sige. Ayos mga tol, isa to sa pinaka-wild naming araw sa pag-explore ng lungsod. Kasama pa namin ang mga astig mula sa Hilagang Hemispero. Nandito mga tropa, magpakilala kayo. Kamusta? Kamusta? Ako si Shane. Dalen. Kasama natin si Shane at si Dylan. Sila ay mga creator dito sa Amerika. Kaya ang gagawin natin ngayon ay ipapakita nila sa atin ang paligid ng kanilang bakuran. Sige, bigyan nyo kami ng rundown mga tol. Ano ang hahabulin natin ngayon? Ano ang sisid natin? California spiny lobster lang talaga gusto ko. Pero marami ring halibut dito. Maraming masarap kainin dito. Kaya, Oh, sige. Hindi ko alam kung gaano katatagal, tol. Huwag mag-alala mga tol, hindi rin naman ako tumatagal sa kahit anong bagay. Pero ngayon, dehado ako. Isang 1 mil na wetsuit top lang suot ko na kadalasan kong ginagamit sa Indonesia. Yung mga kasama ko, naka 5 mil na wetsuit pa. 5 mil ang laban dito. Mala meal prep suit na spray muna bago isuot, tapos suot mo na ang 4 na pong suit. Naka board shorts lang ako mga tol, pero alam nyo naman, normal na yan sa akin. Palaging hindi ako handa. Pero ang plano, sana makakita tayo ng mga astig na hayop ngayon. Lobster ang target natin. Sabi nila, may malalaking kelp forest doon. Napanood ko na sa video ng tropa, kaya excited na akong sumised kahit medyo kinakabahan ako. Isa ito sa una kong nilamuyan at lagi kong pinangarap makapunta sa Bali o Great Barrier Reef. Napaka-unique ng diving experience dito. Dito lang sa California, makikita ang magagandang kelp forest na tumataas. Parang nasa Harry Potter, bro. Sige. Tara na, papasok na ang mga lalaki sa madugong Chamber of Secrets. Alam nyo, isa sa pinakawalang kwentang bagay mga pare ay lagi akong naglalakbay at nakikilala ang mga alamat na gumagawa rin ng ginagawa natin. At itong mga lalaki dito, halos lahat ginagawa nila. Sila mismo ang nag-aani ng pagkain nila, sila rin ang nagluluto at talagang ine-enjoy nila ito. At yan din ang ginagawa natin dito sa nakakabaliw na tanawin ng California. Nakita nyo, nagsimula tayo sa madugong Hollywood ng mga kalahating oras lang. Ngayon, nasa baybayin na tayo at magdadive para manghuli ng lobster. Sobrang baliw. Sige, alam nyo namang madalas akong magdive para sa makukulay na tropical lobster. Pero ano nga ba itsura ng mga lobster dito ngayon? Ngayon, may pulang spiny lobster tayo. Oh! Malamang mas maliit sila kaysa sa nakasanayan mo. Pero ginagamit namin dito ang kasangkapang may sukat na 3 pulgada at isang kapat. At ilalagay mo lang ito sa pagitan ng mga mata, tapos susukatin mo gamit ang buntot o katawan at pagkatapos ang mga mata. At kung lampas sila sa sukat na yon o sakto lang sa marka, legal sila at pwede mo silang kunin. Kung hindi, kailangan mong ibalik sila. Inuhuli ba natin sila? Ganun bang ginagawa natin? Kinukuha lang natin sila? Tama. May guwantes ka ba? Mamuhuli tayo ng mga lobster. Oh, may guwantes ako! May guwantes ako! May dala akong gamit! Kapag madilim, gamitin mo ang ilaw para bulagin sila. Pag tumingin sila, siya kakalumapit sa likod. Ganito ba to? May ilaw ako, pero kailangan ko pang kunin yung gamit kahit nakatutok na sa akin. Kaya pa lang siyang saluhin, itaas. Ayoko talaga niyan, tol. Ipinakita niya sa amin kung paano gawin yon. Ganyan yan ginagawa. Kumpleto gamit nga, ako naka-board shorts lang. Tara, alis na tayo. Akyatin ang mga bato, huwag mamatay.
Bro, parang literal na mukha tayong grupo ng Navy SEALs. Parang may mission tayo, parang grupo ng Navy SEALs sa ilalim. Nakalabas na ako. Para sige, next time na lang natin sila makuha mga tol. Parang Call of Duty pairing. Papasok na tayo, mga tol, lusob na, tara na. Lumabas na tayo. Ang taas ng antas ng mga palaka ngayon, kita nyo na nandoon kami sa labas. Talagang sumisid kami doon sa mga dambuhalang damong dagat na parang, ewan ko kung ano gusto nyong itawag doon, parang malaking gubat. Parang eksena sa Harry Potter, bumababa sila, hinahatak ng mga sirena at kung ano-ano pa. Sobrang wild. Yung mga lalaki, parang nasa Call of Duty Spec Ops talaga doon. Ganun ka-astig. Sumisid lang kami sa mga kelp fields. Ang lupit ng ilaw mayon. Pre, nasaan ang lobster? Oo. Hindi pa ngayon yan. Sa palagay ko, hintayin muna nating lumubog ang araw bago bumalik. Ano to? Alam mo ba talaga kung ano yan? Makintab siya. Sigurado akong pwedeng kainin ito. Mukhang nakakain. Sigurado ako nakatikim na ako ng mas malala pa dyan. Sigurado yan. Nakakain na ako ng mas malala pa dyan. Sige, hayaan na lang natin. Oh, ayos siya. Nasa labas siya. Nagtatago ang mga lobster sa siwang. Kaya hihintayin nating lumubog ang araw para lumabas sila. Tama? Mas nagiging aktibo sila sa gabi. Doon madali silang tanggalin sa kawit. Diretso mo lang silang kulin sa ilalim. Madaling ulihin. Sige, oo. Pero sa ngayon, nakatago lang silang lahat. Kaya, Ang hirap makapasok doon. 100%. Nakita niyo naman, parang sumisid ako. Sinusubukan ko huliin sila at nahahawakan ko lang yung mga antena nila kung nakita niyo lang. At talagang napuputol lang yon tapos wala ka nang nahuli. Kaya ayaw namin masaktan sila. Sana makakuha kami ng ilan kapag lumabas na sila sa gabi at lumubog na ang araw. Kita nyo naman, bumaba na ang araw, palubog na ang araw. Dumidilim na ngayon. Naghahanda na kaming mga lalaki at paalis na. makakakuha kami kahit isa man lang. Makakakuha tayo ng isa, makakakuha tayo ng asno. Tara na. Hindi pwedeng mabigo. Makakakuha tayo ng ilang mga insekto. Sige, panahon na para isuot ang wetsuit na yan. Pangako ko sa inyo, hindi ako nilalamig na yon. Hindi ko alam paano niya ito ginagawa. Hindi naman talaga ako nilalamig. Sobrang lamig doon, 5 milimetro lang. 5 mil na basang board shorts. At hindi ako mainit. Hindi ako mainit. Oh, hello. Hindi ako mainip. Hindi. Sige na, tara na. Maliit na isa. Seal talaga yun dito, bro. May nakipa ng isa. Oh, yun nang. Magiging maganda sana. Tama ba na nandun yun? Diyan mismo, bro. Mga tol, grabe, hindi ka pani-paniwala doon. Literal na dumilim na ngayon, pero hindi namin nakuha ang mga lobster na gusto namin. Nakita nyo na may ilang maliit akong nahuli pero kinailangan pakawalan. Kaya ang plano ay, hindi pa tapos ang hamon.
Kukuha tayo ng isa sa mga dambuhalang lobster kahit bukas o sa susunod na taon. Hindi ako aalis ng USA hanggat wala pa ako nun. Mukhang kailangan pa nating subukan mga pare. Huwag kalimutang mag-ingat dyan. Woohoo! Tingnan nyo ito ngayon mga pare. Araw na ng ikalawa at makikita yon na parang Gotham City talaga sa labas. Sobrang kapal ng fog sa paligid. Hindi ko alam saan ako naglalakad pero hindi tayo susuko hanggat di tayo nakakakuha ng dambuhalang lobster sa syudad. Kaya naglalakad tayo dito sa baybayin. Magdadive tayo sa mga bagong lugar mamayang hapon. At sana mga pare makakuha tayo ng napakalaking huli. Kita nyo, dala ko ang aking mga dive fins. May dala rin akong spear gun. Hindi ko alam kung ano mahanap natin doon pero sana may makuha tayong pagkaing dagat para lutuin sa apoy mamaya. Tara na, tuloy lang tayo. Kailangan natin bumaba sa bangin na to. Gabe tol, medyo delikado ito, ang dilim pa. Ibang-iba ito sa mga tropical na islang nakasanayan ko, pero mukhang mabangis sa labas, kaya nakakapasok ang mga pinakawalang kapantay na hayop. May mga seal, kakaibang pating, dambuhalang lobster, at malalaking isda. Sana makakuha tayo ngayon. Medyo sumisilip na ang araw. Magdadive tayo dito. Ngayon mga pare, ang dahilan kung bakit gusto kong pumunta dito ay dahil may malalaking kagubatan ng kelp dito. Nakita nyo na yun kahit papaano kahapon, pero lahat ng isda at lobster ay nagtatago sa loob ng mga kagubatan ng kelp na yon. At nagbibigay talaga yon ng proteksyon. Ngayon, may malalaking great white shark dito, pero pinipigilan ng kelp na makalapit sila sa baybayin dahil baka maipit sa kagubatan ng kelp. Sana hindi tayo makasalubong ng great white shark at makakuha ng malalaking lobster. Yan ang plano. Maghanda na tayo mga pare at diretsyo sa tubig. Araw na ng ikalawa, kukuha tayo ng dambuhala. Tara. Tingnan nyo itong mabahong lumang wetsuit, yan ang isusuot natin na yon. Literal, amoy sea cucumber talaga. Meron tayong gloves. Ito talaga ang pumipigil sa atin na masaktan ng todo ng mga dambuhalang lobster doon. Makikita nyo na protektado sila dahil sa malalaking sungay ng mga lobster na ito. Pag nahuli namin sila, ipapakita namin sa inyo. Pero ngayon, isusuot muna namin. Sana makapasok kami doon at makahuli ng ilan. Tara na. Sobrang dami kong ginagawa. Hoy, sabihin ko lang sa inyo, medyo malamig sa labas, sinasabi ko sa inyo. Pero may nakuha kaming isda, mukhang parang base o kung ano mang ganon. Tingnan mo ang ganda ng kulay niya, may butil at guhit pa. Pwede ito kainin pero hindi pa ito ang malaking lobster na hanap natin. Hindi pa tapos ang laban. Alam nyo, kagaya kahapon, sa gabi lang lumalabas ang lobster. Kaya mamaya pa tayo maghahanap. Nanginginig ako sa sobrang lamig. Woo! May nakuha na tayong isda. Kailangan na lang natin makakuha ng lobster. Naglalakad na tayo paalis dito ngayon mga tol. Nakuha na natin yung perch or kung ano man yon. Maghihintay tayo ng gabi. Tapos, babalik tayo at saka tayo lalarga. Babalik tayo para subukan ulit hulihin ang dambuhalang lobster. Excited pa rin ako, parang sa mga kelp na gubat. Mukhang bagong teritoryo ito. Grabe, nakakabaliw. Nasa tuktok na tayo ng bundok. Tingnan nyo ang tanawin. Hinihintay namin ang paglubog ng araw. Tapos, babalik kami. Mga lobster, hindi kayo ligtas. Ako ang kukuha ng aso ngayong gabi. Pupunta akong manghuli. Tara na! Woohoo! Tingnan nyo ito ngayon mga pare. May bato tayong pader dito ngayon at makikita nyo na lumulubog na ang araw.
Para akong tao dagat at sigurado may mga pating. Nasa ibang baybayin kami ngayon. Hinihintay ko lang ang gabi para makahuli ng malalaking lobster. Alam nyo namang di matatapos ang hamon hanggat di ako nakakakuha ng dambuhala. May malaking pader ng bato dito sa likod ko at sana dito tayo makahuli ng lobster. Isusuot ko na ang sombrero ko. Yun lang para mainitan ako. Sobrang lamig sa labas. Kanina, giniginaw na ako. Magbibihis na tayo mga tol. Si Australiano, papasok na sa tubig ng Amerika. Tara, kumuha na tayo ng pagkain. Magandang umaga mga tol. Grabe ang night dive namin kagabi. Sobrang kakaiba. Medyo natakot ako dahil may malalaking great white shark doon. Sobrang dilim at ilaw lang ang meron ako sa mabangis na baybayin. Medyo madilim pa rin pero ganyan talaga ang panahon sa California. Game tayo rin mga tol. Tinatamasa lang natin lahat. Gusto kong huminto at kausapin kayo saglit tungkol sa isang bagay. Pray. Isa to sa pinakamahirap kong linggo mga pre. At alam nyo, tuwing dumadaan ako sa mga ganitong sobrang hirap na panahon, kayo lang talaga dito sa YouTube ang pinanghahawakan ko. Kayo ang pamilya ko at dito ako nakakabalik para maramdaman na nandyan kayo para sa akin. Ganun talaga ang linggong to. Ginagawa ko lahat ng kaya ko kontra sa agos, pero parang tinutulak pa rin ako. Ang daming nangyari mahirap para sa akin na yung linggo. Ayoko na masyadong pag-usapan pa guys, pero alam nyo yun, minsan parang pakiramdam mo talaga na hindi pumapabor sa'yo ang takbo ng mga pangyayari. Ngayon, gusto ko lang mag-enjoy sa pagluluto natin. Yung malalaking lobster tayo sa likod, hindi man kasing laki ng sa Australia, malalaki na ito para sa California. Gusto ko lang mag-enjoy ngayong araw. Magluluto tayo sa tabing dagat, sulitin ang good vibes. Ito talaga ang diwa ng Offshore Tales. Seryoso, mahal ko kayo guys. At oo, hindi ko alam anong gagawin ko kung wala kayo. Hinan nyo to guys, sargo ang tawag dito. Parang sea perch. Hindi pa ako nakabaril ng ganito dati, kakaiba itsura niya. Di katulad ng mga tropical fish na nakuha natin. Nakuha rin natin to mga lobster men. Kita nyo, hinuli lang natin gamit kamay. Astig! At yung buong katawan na yan, puro laman lang kalagayan. Pwede natin kainin yan ng todo. Alam nyo namang mahirap at malungkot ang linggo natin mga tol. Kailangan natin ng pampasaya ngayon. At alam nyo naman, kapag may mga lobster tayo, iisa lang ang pwede nating gawin. At yan ay ang Craygon. Ngayon, itong mga lobster na to, may exoskeleton sila na nagpoprotekta sa kanila laban sa mga mandaragit. At kasama na dito ang malalaking parang sungay at kung ano-ano pa. Isushoot natin ang inumin sa mga sungay ng lobster. Tapos, iinumin natin pare. Ready ka na? Ganito ito sa Rockstar Towns, ang Craygon. Tara! Woo!
Hindi ko nga alam kung gaano karami ang nainom ko pero grabe yun! Kailangan ko yan para sumaya. Nabasa ng tubig ang lenteng ito. Napansin ko, may patay na hayop na palutang-lutang sa likod ng alon. Lalangguin natin at kukunin. Sana walang pating. Tara! Grabe, medyo malayo pa pala. Heto na ang alon. Hindi. Ano to, pare? Wow! Sige! Palapit na tayo doon. Ano to, pare? Sige. Ano? Ano to? Wow, sige. Para sa pampang, tingnan natin kung ano yon. Mukhang pain ng pateng, may dalang patay na hayop. Lalangoy na ako sa pampang. Uy, tinan mo to. Parang dambuhalang mulet ng dagat to, pare. Tingnan mo kung gaano kahaba. Nahanap ko lang patay sa dagat, kaya kinuha ko na lang. Mukhang ninat-nat to na kung anong hayop. Wala na lahat ng kaliskis dito. Sa tingin ko may kumagat dito, tapos binitiwan, siguro seal o pating o kung anumang mabanges. Pero wala na tayo makukuhang karne dito. Basura na talaga to. Sige, itapon na lang natin ulit. Hindi man lumapit sa dagat, hindi kayo maniniwala, nakalimutan ko ang kutsilyo ko. Kaya bato at kahoy lang ang gamit natin para buksan ang magandang lobster na to. Makikita nyo ang lobster, may malaking exoskeleton sila. Kaganiwan, gusto mong itusok ang kutsilyo sa ulo at idaan hanggang dulo, pero stick lang meron ako. Sa tingin ko, kaya rin natin gawin yon gamit ito. Subukan mo makakuha ng pinakamaraming laman hanggat maaari. Sige, pagkatapos natin gawin yon, ang gagawin natin ay iikot lang natin ito. At tingnan mo yan. Iyan ay isang magandang buntot ng ulang at makikita mo na halos wala nang natira sa loob yan. Kaya ayaw natin ng kahit ano pa dyan. Pwede sana itong gawing pain sa paming isda pero wala akong pamalo at panghila dito sa California. Kaya hindi natin ito gagamitin. Hugasan ko muna ito tapos gagamit tayo ng bato para basagin. Kakanyuan, kumuha ng magandang gunting at gupitin. Pagkatapos, pwede mo na itong hatiin. Ganyan namin kadalas gawin ang garlic butter crayfish tail. Sana mabuksan natin ito gamit ang batong ito. Perfecto. Ganyan din dati, pare. Ganito sila noon bago nagkaroon ng kutsilyo. Sige, ang ginawa ko lang ay binuksan ko siya ng ganito at tatanggalin ko lang itong balangkas niya, itong exoskeleton. Sobrang talas nito kung mahahawakan niyo lang ngayon at tingnan niyo yan. Kamangha-mangha talaga. Binuksan natin gamit ang bato at nakuha ang magandang piraso ng karne. At ayan, yan ang buntot ng ating lobster. Seryoso ba ito? Talagang parang hindi totoo yan. Sige, hugasan muna natin ito sandali, tapos sisimulan na natin kainin. Oh, nakuha ko na itong mga astig na to. Nagdala talaga ako ng mga dayap, mga pare, kasi hindi ka pwedeng magkaroon ng langaw dito. Parang national park, grabe, kahit saan dito sa California. Hindi tulad sa amin, na pwede kang magkaroon ng langaw kahit saan. Nakalimutan namin ang mga kutsilyo namin, kaya iisa lamang paraan para mabuksan namin ang mga dayap na ito. Lagyan natin ng maraming katas ng dayap ang buntot ng lobster. Hahayaan natin na ang dayap ang magluto ng lobster. Hintayin natin ng 15 minuto para dahan-dahang maluto ang lobster. Tayo magsisimula ng hamon sa Beverly Hills, isa sa pinakamaranging lugar, at tatapusin gamit hilaw na lobster at dayap sa tabing dagat. Klasiko, may dayap, isda at isang lobster pa tayo. Yung isa, unti-unti nang naluluto. Pare, gusto ko lang kayong kumustahin dyan. Alam ko na nagrereklamo ako ngayon dahil sa pinagdadaanan kong hirap. Oh, mahirap talaga ngayon mga pare. Pakiramdam ko lahat ng bagay ay laban sa akin. Pero alam ko may iba ring dumadaan sa matinding hirap. Tandaan, nandito ako at ang Diyos para sa'yo. Patuloy lumaban, taas no. Panatilihin ang positibong pag-iisip, mahalaga yon. Maganda ang iniisip natin na yon. Kasama niyo ako dito sa tabing dagat. Hindi tungkol sa buhay ang usapan. Hindi naman ganun kasama. Sobrang mahal ko kayo. Grabe ito. Woohoo! Yung buntot ng ulang pumuti na talaga. Tinan mo. Dahil yan sa lahat ng asim na talagang nagluluto ng karne. Sige, isa lang ang gagawin. Isa itong hamon. Magsimula tayo sa Beverly Hills. Nasa liblib tayong baybayin ng California. Nakalimutan natin ang kutsilyo. Kaya pinupunit natin ang hilaw na buntot ng lobster. Sige, subukan natin. Pikman natin ito. Wow. Wow.
Hindi ka panipaniwala yon. Mas malambot to ng 100% kaysa sa nakuuha namin sa Australia. Grabe tol! Ano? Sige, titikman ko na ang lobster tail dito sa malayong baybayin. Isa to sa pinakawalang kapantay na adventure. Mahal ko kayo mga tol. Hindi posible ang buhay at lifestyle na to kung wala kayo. Sobrang salamat, pamilya ko kayo. Kita-kits sa next wild adventure. Mahal ko kayo. Yeehaw!